pinag-aralan ng mga expert na ito isang halamang gamot. Tinignan ko. Sabi ko, parehas yung dahon. Ayun, pinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, dinali ko sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. Ano ang nangyari? Ako kasi, at least, yung domestic flights, dito na tayo sa pangalawa. And international flights, balik na daw bukas. I urge you, people in the airline industry, petition the government to once and for all open the airports for local and international flights and once and for all end the lockdown. It will kill your business. Kayong PAL, kayong Cebu Pacific, Air Asia, iwan ko lang, yung mga big airline industries nga sa Amerika, nagsisimula na sila na mag-downsizing. Pag hindi po, ubos tayo rito. Nasaan na yun? O, ito. Mabuting balita ito, mga kababayan. I want to announce to you this one. Beginning June 5 bukas, domestic flights from the Ninoy Aquino International Airport. Palitan na rin itong Ninoy. Malas ito eh. Balik sa MIA. Gawin na lang Ophir International Airport. Buti pa para ma-remind tayo that this is the land of Ophir, the land of gold. From Ninoy Aquino International Airport will resume as Metro Manila transitions to more relaxed general community quarantine. Transportation Secretary Arthur Tugade said the resumption of domestic commercial flights have been approved by Secretary Carlito Galvez, although limited to GCQ areas. Galvez is chief implementer of the country's coronavirus response policy. However, Tugade stressed that the local government unit must categorically support the resumption of domestic commercial operations in its jurisdiction. Jim Sidioko, Civil Aviation Authority of the Philippines Director General, also said the airlines would still have to verify and confirm with concerned authorities if their airports are allowed to resume operations. Areas placed under GCQ starting June 1, Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Pangasinan, Calabarzon, Albay, in Davao City. So, balik na. Buti naman. The rest of the country is under modified general community quarantine, the lowest form of community quarantine enforced by the government. PAL spokesperson Cielo Villa Luna said the flag carrier would cater to passengers flying to and from National Capital Region. In its latest advisory, PAL announced that the initial flights would include routes to Cebu, Davao, Dumaguete, Cagayan de Oro cities. It is also scheduled international flights to and from Los Angeles, California. Buti naman, Madam Eileen. And, Madam Eileen, sino pa yon? Si Jim, tapos si Madam Elizabeth Levy. I-check namin kung okay na. Bukas. San Francisco, New York, Honolulu, London, Guam, Vancouver, Toronto, Sydney, Singapore, and Jakarta. Okay na yun. At least may good news man lang po tayo. Mahal na Pangulo po, kayo man talaga ang key. Kayo ang susi nito.
And naintindihan ko po kung bakit hindi basta kayo gumagalaw kasi that is the advice of DOCE at ng IATF. Yun ang sinasabi nila. So wala kayong magawa, kundi sundin. Kasi masisisi kayo pag hindi. Pero, mahal na Pangulo, sana mag-access kayo sa totoong information about the COVID. That is the only way para po mabago ang inyong pananaw po dito. At pag nabago po, di wala na tayong problema. Kasi po ang problema natin po, ginawa man lang po ang problema. Ginawan tayo ng problema. And our economy is collapsing because of the created problem. The solution is, do not believe this created problem by the globalists. Then we go back to the normal activities na ginagawa po natin. So yun po ang ating panawagan, paulit-ulit na panawagan sa ating Pangulo. Tingnan po ninyo ang next topic natin. You can see this sa Manila Times. May napakagandang editorial cartoon po sila doon. Nandun yung mukha, ginawang editorial cartoon. Drinowing yung ating Pangulo. Sabi doon, mga kababayan, flatten the curve. Hindi man po flatten the curve ang nangyari sa ngayon. It is flatten the economy. So ang tanong, flatten the curve nga ba? Or flatten the economy? Mahal na Pangulo, ang nangyari po sa atin, with the protocols implemented, it is flatten the economy. Tingnan po ninyo. You just imagine, mga kababayan, it was announced that the economy, or ang tawag doon? Pagkakautang, ang pagkakautang po pala ng ating bansa umabot na sa 8.6 billion o trillion. Sabi ko sa inyo, dinudurog po tayo ng mga globalists. We are bleeding right now. 8.6 trillion pesos ang ating pagkakautang as of April 2020. Alam ba ninyo nang i-check ko yung national budget natin? Ang national budget natin for 2020 umaabot ng 4.2 trillion. Ang utang mo ang utang natin pala, atin pala ito ano, ang utang natin, 8.6 trillion. Ang national budget natin, 4.2 trillion. Hindi man yan pwedeng ibayad lahat sa utang. So, may allocation lang dyan. Kasi napakalaki na. Lumubo na ng todo-todo. Mga kababayan, yung ating pagkakautang kasi excited palaging magpautang sa atin. Yung World Bank, IMF, saka po yung ADB, lahat na mga gustong-gusto magpautang sila kasi. That is their business, magpatubo. Pag hindi kasi po tayo uutang, anong negosyo nila? Kaya nga po, mga kababayan, gatong sila ng gatong sa COVID. Sige yan. Para pag nabankrupt kayo, utang kayo sa amin. Chinek ko mga kababayan kung magkano yung revenue collection natin
for 2019. Di man pwede yung present kasi wala pa silang report. Last year, alam po ninyo yung revenue collection? Umaabot lang ng 2.2 trillion. Talaga po tayo, lulubog ng lulubog na para tayong nahulog sa kumunoy, mga kababayan. Sabi ko sa'yo, this is a trap. How will you operate this country? We are operating at a loss, sa madaling sabi. So, kailangan nating mag-utang ng mag-utang kasi ang collection mo, parang kami, halimbawa, isimplify natin. Ang kita namin, sa buwan-buwan, halimbawa lang hindi ko naman sasabihin sa inyo. Magagalit si Mrs. kung sabihin ko sa inyo. Halimbawa lang, yung maliit lang, buwan-buwan, yung parang ordinary employee. Ang ordinary employee, sabihin na natin 15,000. Diba? Sa teacher na lang, halimbawa, 20,000 yung teacher, teacher 1, 20,000. 20,000 yung kita mo, sweldo mo sa isang buwan. Pagkatapos, nagbabudget ka for 1 month na gastosin, 40,000. Pagkatapos, mga kababayan, ang utang mo, 100,000. Para madali maintindihan. 100,000 ang utang mo. How will you operate? You are operating actually at a loss. In like manner, ito yung nangyayari sa ating gobyerno. May utang tayo, 8.6 billion. Nag-budget ka kasi lubo ng lubo yung pangangailangan natin kasi dagdag ng dagdag ang tao. Di ba? Dagdag ng dagdag yung tao, nangangailangan ng mga serbisyo tulad ng health, education, etc., etc., infrastructure. So nag-budget kang 4.2 billion. Ang collection mo, 2.2 billion, trillion pala, trillion, mali. Ang collection mo, ang kita mo, umaabot lang ng 2.2 trillion. Saan mo kukunin? Yung balanse, saan mo yung kukunin? Utang. Kaya po, lumobo yung utang ng ating bansa. Tuwang-tuwa naman yung World Bank. Lubog na niya kayo. O di, susunod kayo. Kaya nga po, mga kababayan, di ninyo napansin yung ating Pangulo. Nawalan nawala yung bangis. Nawala. And he admitted he was humbled by this COVID, this pandemic. Mahal na Pangulo, kaya po you were humbled by the pandemic kasi po naniwala po tayo. Hanggang ngayon po, di ninyo na-realize na this is just a lie. Created pandemic for a political purpose by the globalists. Hanggat hindi po ninyo na-realize ito, populutin ang ating bansa sa kangkungan. Yun ang nakakalungkot. But, hindi po kami magsasawa sa pagbibigay ng
support po sa inyo. Tutulungan pa rin namin kayo. And we are continuously praying na one day, mauntog po ang inyong kamalayan. Mauntog po kayo para magising bigla. Before it's too late. Kasi po, sa totoo lang, this is a point of no return. Tayo po, actually, it's not only this country. We are trapped. Ano yung tawag doon sa Tagalog? Nasilo po tayo. Nasilo ang ating bansa. Pag hindi po tayo nakaahon sa pagkakasilo, ito na. Wala na po. Magiging pag-aari na po tayo nila. That is in fact their objective. No nations of the world will be governed by a president or a king. Wala. That is their ultimate objective, mahal na Pangulo. This world will be governed by the last world dictator, mahal na Pangulo. At ang nakakalungkot, napakaraming agents ng the last world dictator ang nasa paligid po ninyo.